Hello fur parents! Nandito ulit tayo with Dr. Bell and Doc Mercil to shed more light on the virus na tinatawag nating canine distemper virus. Here we are, Doc Bell. Let us ask you some questions, no? Doc Bell, what will be your advice sa ating mga fur parents na meron na silang distemper dog sa bahay, yung infected na dog, and yet may mga iba pa silang dog sa bahay na hindi naman infected? No, paano nila maproprotektahan yung mga asong walang virus? Regarding that question, ma'am, I always give two options to owners sa mga naman nagiging clients ko. First is, I highly suggest to do confinement if kaya i-confine talaga yung infected na dogs just to prevent yung spread ng infection. However, there are some owners that they actually prefer, dog, mag-home medicate lang ako. Paano kaya yung iba kong dogs? So, if yun talaga yung option na gusto ni owner is, tanong, do you have spare room? So, dapat, kung meron, doon yung infected na dog sa isang closed na area sa spare room nila. And then, with regard to the other litters or with the other dogs sa bahay, I will advise the owners, you really have to start giving mga immunoboosters, vitamins sa kanila. And then, if ikaw lang, let's say for example, ikaw lang mag-isa mag-aalaga sa lahat ng mga dogs, first is, ang alagaan mo muna yung mga non-infected, bigay ng pagkain, bigay ng mga vitamins, immunoboosters, and then after, dun ka na mag-alaga or magpainom ng mga gamot sa infected one. So, from non-infected to the infected, and make sure na talagang totally clean or totally disinfect yung buong paligid sa bahay. You can use, actually, ang ginagamit talaga namin sa clinic is bleach, and then we actually add Lysol or any disinfectant po. So, yun yung importante kasi distemper, it's an airborne virus. Yes, yung other litters, wala pang mga symptoms or sign, pero mataas talaga ang chances na meron na din silang infection. Hindi pa lang nagpapakita ng mga symptoms yung virus. Kumbaga, nag-i-incubate pa lang. Doc Bell, saan ba nakukuha ang part ng body ng isang dog, ang virus? Saan ba siya nakakahawa? Aling part niya yung nakakahawa? Lahat ng excretion niya actually. So, sipon, pagmumuta, yung mga poops niya, doon din, makukuha din natin yung virus. At saka sa fur niya din or sa coat, kasi technically it's an airborne virus. So, once na yung virus nasa hangin lang, pwede siyang dumikit anywhere sa katawan niya or sometimes sa mga beddings ng mga dogs kung saan sila nakahiga. And then, we as owner as well, kasi syempre, nag-aalaga tayo sa kanila. So, yung virus, dumidikit din sa atin. Kaya, minsan, merong tanong yung mga owners, Dogs, nasa bahay lang naman yung dog ko. Bakit siya nagkaroon ng distemper? Ang sagot dyan, sometimes, ma'am, or malaki ang chances, tayong mga owners, tayong lumalabas, tayo yung nagdadala ng sakit sa kanila. So, once na, halimbawa sa mga owners, advice lang sa kanila is that, even though vaccinated yung mga dogs nila, ang gawin natin, once galing tayo sa labas, disinfect talaga muna, wash hands. If possible, makaligo muna bago tayo mag-pet sa mga alaga natin. That's great advice, no? Doc Bell, for those fur parents, no, na nasa bahay na ngayon nanonood sa atin, ano ang mabibigay mong advice dun sa mga pet owners or fur parents na meron silang ngayon pet na may sakit na distemper? What is your advice to them? For those fur parents talaga na diagnose na yung mga dogs nila na merong distemper, ako ay highly suggest as early as possible, may pagmumuta pa lang dyan or sipon pa lang, dali na agad sa vet. Kasi home remedy, hindi po yan, marami na talaga nga yung mga resources especially si Dr. Google. So, marami ng mga advice yan doon. Pero again, pet owners, ako fur parent din ako. Ang ano lang dyan is, hindi lahat ng nag-work dito na patient mag-work sa iba. Kasi, especially ang distemper, iba-iba ng immune system yung mga pets natin. Katulad lang din sa atin sa mga tao, there are people na hindi nga nila alam na may COVID sila, di ba? Nagiging asymptomatic. Gumagaling lang kasi nga malakas yung immune system nila. What if yung dogs mo pala or yung dog natin is hindi malakas yung immune system? I-risk ba natin? Ay, magganito lang muna ako,
mag-itlog lang muna, mag-dextrose lang muna ibibigay ko. What if pala hindi malakas, then nag-progress na yung sakit? Ayaw natin yung kumbaga is, ay too late na. Parang ganun. As early as possible dalhin sa clinic, bibigyan ng mga reseta, and ibigay natin kung ano yung nararapat. Thank you very much, Dr. Bell. And for my last question, meron bang napagaling ka na sa Of course, December? yes. Especially yung mga early detection. So, that's why, ang pinopromote talaga ni clinic, pag may sipon lang yan, wag natin sabihin, ay sipon lang to, gagaling lang to. No. Kasi marami kami mga cases na ang iba, akala sipon lang pag-test, distemper pala. So, marami mga owners na nagpapasalamat, ay Doc, thank you. Kasi sa iba, ito lang yung tines, ito lang yung binigay na gamot. Yun pala, may distemper or may virus na yung aso ko. So, please, sipon pa lang yan pagluluha, dalhin na agad sa vet. Thank you very much, Doc Bell. Dr. Mercil, para sa ating mga viewers and pet owners dyan, ini-encourage mo ba ang pag-home remedy para sa isang deadly virus gaya ng distemper? Para sa akin bilang isang doktor, hindi ko ini-encourage yung home remedy treatment for the distemper virus. Bakit? Kasi yung mga gamot na binibigay nila, wala naman yung basis. Bali, mas maganda pa rin yung galing sa doktor, yung sa vet's clinic or hospital na mga resita na binibigay ng doctors. Ano bang masasabi mo para sa mga owners na meron na silang pet na may distemper pero may mga twitching na or may mga neurological signs like seizures? May chance pa ba yung bumalik? Okay, for those patients, no, yes, may chance po. Marami po akong na-handle na mga cases na gano'n. Bali, bilang isang doktor, hindi ko binibigyan ng end yung life ng isang aso, isang may buhay, because I believe in the saying na habang may buhay, may pag-asa. So, dapat, tiyagaan, mahalin, give extra care to your dogs, to your patient, ganun. At saka, more on TLC tayo, no? So, tiyagaan talaga, mahalin, lalong alagaan once na may sakit sila. Doc, sa dami mo nang na-handle na cases throughout the years, tas ang dami-dami mo na naging pasyenteng distemper, at this point in time, may capacity ka na ba mag-predict kung alin sa mga patients mo ang magsasurvive at alin sa mga patients mo ang hindi magsasurvive sa distemper? Kasi minsan ang tanong sa'yo ng owner, diba, is, Doc, mabubuhay ba talaga yung aso ko pag binigay mo yung mga medications na yan? Okay. In terms of predictions, hindi po natin yan matidetect, no? Kasi bawat aso, kanya-kanya yung taas ng immunity nila. So, meron akong case na na-handle na super down sila. I mean, marami silang twitching, hindi sila kakalakad, but there are times na nakaka-recover sila. Pero naman, may case naman na walang twitching, walang mga involuntary movement sa katawan, but once na nag-seizure, bigla, hindi na nakakabalik. So, kaya hindi natin madidetect yan. Okay, Doc, for your final message sa ating mga pet owners out there na ngayon nanonood sa atin, na nag-hope for their dogs, sinaalagaan nila ngayon sa bahay, or probably baka yung iba naka-confine na sa ibang clinic, what is your message for them na may mga distemper yung mga aso nila? Okay, sa mga per parents na may case na distemper yung mga alaga nila, no? Bali, wag tayong mawala ng pag-asa. Bali, it's our passion. So, kanya-kanya yung passion ng tao, no? Kung naalagaan na natin yung dog natin, mahal natin, tinuturing natin na kapamilya, natural, gagawin natin ang lahat para gumaling sila. So, wag mawawala ng pag-asa, no? Ilaban natin kahit anong mangyari. Ano lang doon, hanggat nandyan yung doktor, nandyan yung mga advices para sa mga dogs natin na ay kakabuti nila. Okay, thank you very much, Dr. Mercil. You see, guys, do not lose hope. So, bring your pets to the experts, the veterinarians, the pet hospitals.
dalhin nyo sila, no? They are just waiting. For those who will go to Bretton Woods, look for Dr. Mercil and Dr. Bell, and they will surely assist you and help you diagnose your pets very fast in order to achieve the quick treatment, no? So, thank you very much for listening. Thank you very much, Dr. Bell and Doc Mercil. I hope you learned something. Bye!